Ang paratang ng mga eskribang galing ng Jerusalem, nanunood sa mga kababalaghang nagawa ng ating Panginoon ay si Jesus, kaibigan, na siya ay kasosyo ni Satanas. Kaibigan, kasosyo ni Satanas. Kaya, yun ang dahilan kung bakit kayang-kaya ni Jesus paalisin, palayasin, tanggalin yung demonyo mula sa mga taong kinukubabawan ng masasamang espiritu para bang magkaibigan, sangkot sa isang karumaldumal na krimen at sinabihan yung isa, pare, masyadong mainit pa sa lugar na to. Hinahanap ka ng mga autoridad. Magpalamig ka muna. Tago ka muna. Kaya yung kaibigang yon na sinabihan, na masyadong mainit pa, magpalamig ka, umalis. Nagtago. Kaya nawala sa eksena. Yun yung paratang ng mga eskriba sa Panginoon. Bakit kaya niyang paalisin yung mga demonyo? Paano ito ipinaliwanag ng Panginoon na hindi yon ang katotohanan? Paano siya nangangatuwiran? Sa pamamagitan ng isang talinghaga, the parable of the strong man, or the parable of the stronger man. And we can relate with the parable. Dahil kung tingnan natin yung ating sariling mga tahanan, hindi po ba marami tayong mga security measures? Meron tayong CCTV. Yung ating mga pader mataas. Our homes are like cages. Marami tayong mga nilalagay na mga hadlang para walang makapasok, walang magnanakaw, hindi tayo malolooban. Yung ating mga gates palaging nakakandado. Kaya sa pamamagitan ng talinghagang ito, parable of the strong man, iginuhit ng Panginoong Jesus, siya yung magnanakaw. Siya yung nanloob sa tahanan, ika nga, ni Satanas, sa kaniyang kaharian. Hindi sila kaibigan, kaaway sila. Yung magnanakaw, kung kanyang kusa talagang nakawin, loobin yung isang tahanan, siyempre, hindi yan magpapaalam. Hindi sasabihan niya, yung may-ari ng tahanan, uy, mamayang alauna, luluobin ko yung tahanan mo, ihanda mo na lang. Huwag mong ilak, buksan mo na lang yung pintuan. So here, the Lord is saying that He is like a burglar who has come to tie up the strong man and plunder his own house. We usually do not think of Jesus as a burglar or a robber. No? Ngunit ginamit niya ang pagguguhit na ito, pagsasalarawang ito, upang tayo ay kanyang biglain, upang mahalata o halata sa atin na hindi nga siya kasosyo ni Satanas, na magkaaway po sila. Ito yung kalokohang paratang ng mga eskriba laban sa ating Panginoon. Kaya, seryoso na hinarap ni Jesus yung paratang nila so that He can point out the absurdity of it all. Baligho yung sinabi ng ating Panginoon dito. Dahil ang katotohanan ay ito, na si Satanas, ang demonyo, sila yung unang magnanakaw. He is the usurper from the very beginning. Para bang inangkin niya yung nilikha ng Diyos. Parang sinabi niya, akin na ito. And in his rebellion against God, he claimed dominion over creation and took
the first human family hostage. Binihag niya yung ating unang mga magulang na si Adan at si Eva. Kaya kung titingnan natin yung kwento sa unang aklat nga lang ng ating banal na kasulatan, yun yung ating mapapansin. No? And he does it very subtly and very calculating. And none of what Satan claims as his possessions legitimately belongs to him. Kaya ano yung layunin ng ating Panginoon? Ang layunin niya, palayasin si Satanas. Bawiin niya kung ano yung ninakaw, ano yung niloob ni Satanas. Dahil siya yung unang nangangamkam sa bagay na hindi sa kanya. So Jesus' mission is to cast out Satan. And he uses Satan's greatest weapons, kasalanan at kamatayan. These weapons are the very things Satan used to enslave us. At ginamit ni Jesus ito upang palayain niya tayo. Si Satanas malakas man, ngunit may mas malakas pa sa kanya, si Jesus. This is the parable of this stronger entity, the parable of this stronger man. Kaya kung pakinggan natin yung buod ng talinghaga ng Panginoong Jesus, sinabi niya dito sa ating ebanghelyo, no one can enter a strong man's house to plunder his property unless he first ties up the strong man. Sino yung may kayang gapusin, taliin, yung malakas na tao? Yung tao na mas malakas pa sa kanya. At walang iba kundi si Jesus ho yun. Kaya dito makikita natin ang maganda, mabuting balita na yung labanan ay napanalunan na. And the strong man, Satan in this case, has already been bound. And Jesus snatches us away from his grasp of the enemy, and he will never let go of us. Ano yung malungkot na kwento dito? Tayo ay nagpapatukso, nagpapadala sa demonyo. We don't want to reach out to the outstretched arms of the Lord who is reaching out to us from Satan's grasp. Minsan, merong taong nangungumpisal. Pumasok siya sa kumpisalan, nangungumpisal siya kay Father. At pagkatapos binanggit niya yung mga kasalanan niya, tinanong siya ni Father, do you entertain those sins, my son? Do you entertain them? At sumagot yung nangungumpisal, no, Father, I am entertained by them. Ang payo na ating baunin sa araw na ito at sa buong linggo na ito ay payo na hamon mula sa ating unang Santo Papang, si San Pedro, sa kanyang unang liham na kung saan sinabi niya, be sober and alert. The devil is like a prowling lion looking for someone to devour. Resist him solid in your faith.